Araw-araw, pagbukas niya ng pinto, ay laging may libreng itlog na dala ng kapitbahay na babae. Pero pagtalikod niya, itinatapon niya ang mga itlog na yon sa basurahan. Hanggang sa isang araw, nabuhay ang kanyang masasamang gawa. Nakita siya ng isang babae nang hindi sinasadya. Ayaw mo ba? Julie, tingnan mo ang bakuran mo, ang kalat-kalat, puro dumi ng manok. Inis na inagaw niya ang mga itlog. Akala niya'y ang pagpapakita niya ng pagmamahal ay magiging dahilan para mapansin siya ng binata. Ngunit hindi niya inaasahan na ang binata ay nandidiri lang sa mga itlog. Hindi niya inaasahan ang matagal na niyang iniibig na binata ay ganoon pala kasama. Mula noon, hindi na pinansin ni Julie si Bryce. Ngunit nagsisi na si Bryce. Nasasanay na siya sa dati na laging nakakapit sa kanyang malambing. Nang 7 taong gulang pa lang siya, unang nakita ni Julie si Bryce. Agad siyang naakit sa kanyang mga matang kumikinang na parang bituin. Gusto niyang makipaglaro kay Bryce. Pero habang naghahabulan sila, ang kanilang mga kamay ay di sinasadyang nagkahawak. Napatitig si Julie sa mga nakakaakit na mata ni Bryce. Unang beses niyang naramdaman ang kilig. Naniniwala siya na dapat ipahayag ang pagkagusto. Kaya naman simula noon, sa tuwing makikita niya si Bryce, hindi na siya nag-aalangan na ipakita ang kanyang damdamin. Isang malaking yakap. Ngunit ito ay nagpapasakit kay Bryce. Kalaunan, sila ay naging tinaguriang magkasintahan ng kanilang mga kaklase. At gumawa pa nga sila ng isang awiting pambata. Si Bryce at Julie nakaupo sa puno. Naghahalikan, nagyayakapan at nagtataasan. Ayaw ni Bryce nito. Pero hindi niya magawang sabihin kay Julie ng diretsyo. Hanggang sa ika-6 na baitang, nakaisip na si Bryce ng isang magandang ideya. Kunwari na lang siyang manliligaw sa sikat na babae sa paaralan. At sinadya niyang gawin ito sa harap ni Julie. Isang palabas ng pagiging malapit niya sa sikat na babae. At gaya ng inaasahan, lalo nga siyang iniiwasan ni Julie. Ngunit hindi nagtagal. Maya-maya lang, ang matalik na kaibigan ni Bryce na si Gary, dahil sa pagnanasa sa crush niya, ay isinumbong kay Bryce ang kanyang intensyon. Hayop. At ayun, naghiwalay na si Bryce at ang crush niya. Ngunit ang eksena ay nasaksihan ni Julie na nasa gilid. Hindi niya mapigilang mapangiti ng palihim. Si Bryce ay muling nag-isa. Mula noon, hindi niya mapigilang lumapit. At amuyin ang pabango niya na parang amoy pakwan. Iniisip din niya ang araw na sila na ni Bryce. Pero wala siyang kaalam-alam. Ang labis na pagiging masigasig na ito ay matagal nang nagpapabalisa kay Bryce. Gusto na lang niyang layuan ang kakaiba at nakakainis na babaeng yon. Simula nang lumipat ang pamilya ni Bryce dito, ang ama ni Bryce ay madalas namang asar sa pamilya ni Julie sa bintana. Kinukutya sila bilang mga walang kwentang taga-probinsya. Pinagtawanan nila ang kalat at masukal nilang bakuran, at ang sirang-sira nilang sasakyan, at itinuring pa nilang isang walang kwentang dukha at mahirap na pintor ang ama ni Julie. Kaya naman unti-unti, nagkaroon din ng pagkiling si Bryce sa pamilya ni Julie. Ngunit wala namang kaalam-alam si Julie sa lahat ng ito. Hanggang sa araw na ito, nagpipinta ang tatay niya sa bakuran nang bigla siyang tanungin ng isang tanong. Bakit mo gusto si Bryce? Hindi ko alam. Siguro dahil sa mga mata niya. O kaya'y sa ngiti niya. Ang pagkatao niya. Ano po ang ibig niyong sabihin? Sinabi sa kanya ng ama, ang kabuuan ay mas malaki kaysa sa kabuuan ng mga bahagi. Ang pagmamahal sa isang tao ay dapat nabuo ang pagtingin, at hindi lamang sa isang bahagi. Ngunit noon si Julie ay hindi pa nauunawaan ang ibig sabihin ng kanyang ama. Hanggang sa isang pagkakataon, umakyat siya sa isang matayog na puno ng nara para iligtas ang isang saranggola na naputol ang tali. Walang pagbabago. At habang mas tumataas siya, lalo siyang namamangha sa tanawin. Asul na langit at ulap, maaliwalas na hangin, ang karaniwan ng tanawin. Sa kanya'y napakaganda sa mga oras na yon. Napakaganda nga naman. Ang ganda-ganda, hindi niya mapigilang humanga. Uy, nakuha mo yung saranggola ko. Bryce, umakyat ka rito. Ang ganda-ganda rito, oh. Hindi, napilipit yata ang paa ko. Paulit-ulit na inaaya ni Julie si Bryce para makita ang magandang tanawin. Pero lagi na lang may dahilan si Bryce para tumanggi. Dahil madalas siyang pagtawanan ng mga kaibigan niya dahil kakaiba siya. Pati ang tatay niya ay madalas na pinupuna ang bakuran ng kanilang bahay. Ayaw niyang ituring na kapareho siya ni Julie. Kaya nang purihin ni Julie ang ganda ng mga puno. Sabi ni Bryce, kung ang ibig mong sabihin sa ganda ay pangit na pangit, sang-ayon ako. May diferensya lang ang paningin mo. Naawa ako sa'yo. Mula noon, nahumaling na si Julie rito. Araw-araw siyang umaakyat sa punong ito ng nara. Pinanonood niya ang pag-alon ng mga ulap sa pagsikat ng araw. Pinanonood niya kung paano tinatagos ng liwanag ng umaga ang kalangitan. At pinanonood din niya ang paglubog ng araw. At kung paano nagbabago ang mga kulay ng ulap sa abot tanaw. Ngayon, parang bigla na lang niyang naunawaan
Ang sinabi ng kanyang ama na ang kabuuan ay mas malaki kaysa sa bahagi. Baka noon, nakikita niya lang ang magagandang katangian ni Bryce. Pero ngayon, hindi na siya limitado sa mga bagay-bagay sa lupa, kundi nakatuon na ang kanyang paningin sa mas malawak na mundo. Pero ang magagandang sandali ay tila panandalian lamang. Nang araw na yon, biglang dumating ang isang grupo ng mga hindi inaasahang bisita sa ilalim ng puno. Ang mga may-ari pala ng puno ng Nara ay nagpasyang putulin ang puno para gawing bahay. Pero paano naman kaya si Julie? Parang sinaksak ang puso niya. Ayaw niyang mawala ang kanyang minamahal na lugar. Para kay Julie, ang punong ito ay hindi lamang nagpakita sa kanya ng isang napakagandang tanawin na hindi pa niya nakikita, kundi naging sandigan din ng kanyang kaluluwa. Kaya nang makita niya si Bryce na naghihintay ng school bus sa ilalim ng puno, akala niya'y dumating na ang pag-asa. Bryce, halika na rito, samahan niyo ako. Kung nasa ibabaw tayo, hindi nila puputulin ang mga puno. Ngunit kahit gaano pa siya umiyak at magmakaawa, nanatiling walang pakialam si Bryce. Hindi niya maintindihan kung bakit isang puno ng sycamore ang nagpapaiyak sa kanya ng ganoon. Ngunit gayunpaman, sa puso ni Bryce, may kaunting gumalaw. Ito ang unang pagkakataon na gusto niyang tulungan si Julie. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, pinili pa rin niyang tumalikod at umalis. At habang lalong dumadami ang mga tao sa ilalim ng puno, naalarma pa nga ang mga reporter. Ngunit si Julie ay nanatili pa rin hindi gumagalaw. Hanggang sa umakyat ang kanyang ama sa punong ito ng Nara. Saka lamang siya napapayag na umiyak at bumigay. Nang mapuputol ang mga puno ng sycamore, ang puso ni Julie ay tila ba kasama ng mga nagkalat na kahoy ay sabay na nanhimik. Sa klase, siya ay naging wala sa sarili. Pati ang dating nagpapakilig sa kanyang si Bryce ay tila ba nawalan na ng halaga. Mula noon, hindi na muling sumakay si Julie ng school bus sa ilalim ng puno ng sycamore. Nagsimula siyang magbisikleta araw-araw at lumiliko sa ibang daan upang lamang maiwasan ang tumbang puno ng sycamore na nagpapasakit sa kanya. 1 linggo na ang nakalipas. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang punong iyon, hindi mapigilan ni Julie ang kanyang kalungkutan, hanggang sa dumating ang kanyang ama sa silid, at ipinapakita sa kanya ang isang larawan. Ang larawan mismo ng puno ng paraiso. Sana huwag mong kalimutan ang pakiramdam ng pag-akyat sa punong iyon. Salamat, Daddy. Mula noon, kapag nagigising si Julie, nakikita niya ang puno, at nakikita rin niya ito bago matulog. Unti-unti, hindi na siya umiiyak, ni hindi na rin nalulungkot, dahil sa mga sandaling ito. Nagsimula na siyang makakita ng iba pang bagay, at ang tunay na kahulugan ng punong iyon sa kanya. Sinimulan na niyang suriin muli ang lahat ng nasa paligid niya, at sinimulan na rin niyang pag-isipan ang pagmamahal niya kay Bryce. Kung ito nga ba ay karapat-dapat, at nawala na ang pangungulit ni Julie, nakaramdam si Bryce ng kaunting ginhawa. Ngunit hindi niya alam kung bakit. Sa tuwing nakikita niya si Julie na nalulungkot dahil sa puno, nakakaramdam din siya ng kaunting kalungkutan. Ngunit para maiwasan na muling mangulit si Julie sa kanya, hindi siya kusang lumapit para mag-aliw. Hanggang sa araw na ito, kakalipat lang na lolo, ay nagbigay sa kanya ng dyaryo. Balita pala iyon tungkol sa pagtutol ni Julie sa pagpuputol ng mga puno, na nasa unang pahina ng dyaryo. Pinuri siya ng lolo niya dahil sa tapang ng loob, at gusto pa nga siyang imbitahan sa bahay. Pero para kay Bryce, si Julie ay matigas ang ulo, at isang nakakainis na palaging nakakapit sa kanya. Hindi lahat ng tao ay nakakakilala ng ganyang babae. Swerte nila. Pero si Bryce, hindi pinansin ang sinabi ng lolo niya. Marahil ang mga pinakamahalagang aral ay natututunan lamang pagkatapos ng pagkawala. Maya-maya pa, sa science fair ng paaralan, nanalo si Julie sa proyekto dahil sa mga inakay niyang sisiw. Unang pwesto ang nakuha niya. Pinalaki niya ang mga sisiw sa kanilang bakuran. Ngunit habang lumalaki ang mga sisiw, parami ng parami ang mga itlog na hindi na nila maubos. Kaya napagpasyahan niyang magbigay ng ilan sa pamilya ni Bryce. Ngayon, mayroon pa rin siyang pag-asa kay Bryce. Ngunit ang ama ni Bryce ay nandidiri sa mga itlog dahil daw sa dumi, at pinabalik niya kay Bryce ang lahat ng itlog. Pero wala siyang lakas ng loob na harapin si Julie, kaya naman palihim niyang itinapon ang lahat ng itlog. Ganun na nga, isang tapon. Hanggang sa araw na ito, ang pagbato ni Bryce ng itlog ay nakita ni Julie nang hindi sinasadya. Pasensya na po. Hindi mo naman yon isipin. Nadama niya ang sakit ng kanyang nasugatang pagpapahalaga sa sarili, at ang sakit na yon ay hindi naiiba sa araw na pinutol ang puno ng sycamore. Pagdating ng gabi, isinabi ni Julie sa kanyang mga magulang ang kanyang plano na ayusin ang bakuran. Nagtanong ang kanyang ama ng may pagtataka, at doon niya nalaman na ang pamilya ni Bryce ay naiinis sa kalat sa bakuran. Pero mga nangungupahan lamang sila, at responsibilidad naman talaga ng may-ari ng bahay ang pag-aayos ng bakuran. Bukod pa sa ama ni Julie, mayroon pa siyang kapatid na may kapansanan. At para mapakain ang tiyuhin ni Julie, nagtitipid ang buong pamilya nila, yung tumutulong washing machine, at ang sira ng aircon. At ngayon, ang anak pa nilang nasaktan. Hindi na napigilan ng ina ang kanyang emosyon. Nagsimula siyang magreklamo sa hirap ng buhay. Ngunit patuloy pa rin ang ama.
na hindi susuko sa pag-aalaga sa kuya. Mas mahalaga pa siya kaysa sa mga anak mo, Tay. Ganun mo ba ako sasagutin? Tay, huwag na kayong mag-away. Ito ang unang beses na nakita ni Julie na nag-away ng ganoon ang mga magulang niya. Isang matinding pagsisisi ang naramdaman niya. Ngunit dahil din sa pag-aaway na ito, doon niya lang nalaman na may isa pa pala siyang tiyuhing may kapansanan. Pagkatapos ng hapunan, humingi ng tawad ang ama kay Julie dahil sa pagiging mainitin ng ulo kanina. At doon niya unang sinabi ng buong katapatan ang tungkol sa kanyang kapatid. Naunawaan ni Julie ang mabibigat na responsibilidad ng kanyang ama. At bago matulog, inalo niya rin si Julie ang kanyang ina. At sinabi sa kanya ang kabutihan at katatagan ng kanyang ama. Kahit mahirap ang buhay, hindi niya kailanman pinagsisihan ang pag-aasawa sa aking ama. At dahil sa pagmamahal ng mga magulang, mayaman si Julie, kung ihahambing sa iba, hindi niya kailanman naisip na may kulang sa kanya. Kaya kinaumagahan, kusang nag-alok si Julie. Sasama ako kay tatay. Bibisita kami sa tito kong hindi ko pa nakikilala. Mukhang bata pa ang tito ko. Parang batang hindi pa nagkakaedad. Pero sa isang iglap, nahulog ang ice cream niya. Bigla siyang nag-iba ng mood, hanggang sa bumili si Julie ng bagong ice cream. Unti-unti nang kumalma ang tiyuhin. At ang pangyayaring ito, ay tuluyan nang nakapagpaliwanag kay Julie, kung gaano kalaking responsibilidad ang kanyang dinadala ang ama. Mula noon, hindi na siya nabalot ng mga masasakit na salita. Sa halip, nagpasyang siya na mismo ang mag-aayos ng bakuran, pero hindi na para kay Bryce. Kapuri-puri na ang pagiging matapang at mapagbigay. Ngunit ang pagpapahalaga sa sarili at ang tamang pag-isip, ay marahil mas mahalaga pa kaysa sa pag-ibig. Simula nang mangyari ang insidente ng itlog, ang papel ni na Julie at Bryce, ay parang nagbago ng biglaan. Si Julie ay hindi na nagpapapansin kay Bryce. Ngunit si Bryce naman ang gustong lumapit kay Julie. Ngunit ang bawat pagtatangka niyang lumapit, ay iniiwasan naman ni Julie. Ngunit ang hindi niya inaasahan, sa pag-uwi niya galing paaralan ng araw na yon, di niya sinasadyang natuklasan, ang dati tahimik at walang imik na lolo niya, ay masayang nakikipag-usap kay Julie, at tinutulungan pa si Julie sa pag-aayos ng bakuran. Parang ang dami nilang gustong pag-usapan. Nang mga sandaling iyon, napakuryoso ni Bryce, pero nahihiya siyang magtanong. Hanggang sa gabi, nalaman ng lolo niya ang tungkol sa insidente ng itlog, at hinanap niya si Bryce. At seryosong kinausap siya nito. Ang pag-ugali ng isang tao ay natututunan mula pagkabata. Ayoko lang talagang masira ka ng tuluyan. Sa tingin ko dapat kang humingi ng tawad kay Julie. Ang sinabi ni lolo, ay nagparamdam kay Bryce kung gaano kasama ang ginawa niya, at nasaktan si Julie. Kaya kinabukasan, sa unang pagkakataon, naglakas loob siyang hanapin si Julie, at humingi ng taos pusong paumanhin dahil sa nangyari sa itlog kay Julie. Nang mga sandaling iyon, hindi nagalit si Julie, pero ayaw na rin niyang makipag-usap ng matagal kay Bryce, dahil kapag nawala na ang tiwala, napakahirap ng burahin ang mga bitak. Simula noon, basta abala si Julie sa bakuran, si lolo ay kusang tutulong. Napakaganda ng tingin niya sa batang babaeng ito na may sariling pag-isip at tapang. Ngunit ang ginawa ni lolo ay nagdulot ng hindi pagsang-ayon ng ama ni Bryce. Sinigawan niya si lolo dahil tumulong sa isang estranghero. Ngunit ayaw naman sumama kay Bryce para maglaro ng baseball. At binigyan pa ng biro ang may kapansanan na tiyuhin ni Julie. Pinagtawanan nila dahil daw may problema ang chromosome. Wala naman niyang kinalaman sa chromosome. Ang tiyuhin ni Julie, naligaw ang pusod noong ipanganak siya. Kung may oxygen lang siya, magiging malusog siya gaya ng anak mo. Ang dami mong alam, Chet. Bakit galit si Mama? Noong ipanganak si Bryce, naligaw din pala ang pusod niya. Magaling lang talaga ang doktor noon, kaya nakaligtas si Bryce. Nang marinig niya yon, nanlamig ang buong katawan ni Bryce. Kung hindi siya nailigtas, baka ganoon din siya pakitunguhan ng kanyang ama. Pagkatapos, naglakad-lakad sila at napadpad sa punong kahoy na pinutol. Naalala ko yung balita kay Julie na umakyat sa puno. Biglang sabi ni lolo, mabait na bata siya. May mga taong mapurol at mababaw. Paminsan-minsan ka lang makakakita ng taong kasing liwanag ng bahaghari. Pero kapag nakita mo na siya na lang ang mundo mo. Ang sinabi ni lolo, para bang may bumukas na bintana sa matagal ng saradong mundo ni Bryce. Isang bintana na biglang bumukas, at nagsimula na rin siyang mag-isip, kung ano nga ba talaga si Julie. Bigla niyang natuklasan, na parang hindi niya pa talaga nakikilala ng lubusan si Julie. Kaya naman kinuha niya ang lumang dyaryo kung saan nakalatala si Julie. Napansin niya, parang may naaninag siya, isang liwanag kay Julie na hindi niya napansin noon. Kinabukasan, nag-aya ang ina, na imbitahan sa hapunan ang pamilya ni Julie. Lahat ay sumang-ayon. Maliban sa masungit nilang ama, patay na lang kaya ako. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero lagi na lang naaalala ni Bryce si Julie. Kahit nasa klase pa,
Napupunta ang tingin niya kay Julie. Hindi niya alam kung bakit ganito siya. May gusto kaya siya kay Julie. Pero sinabi sa kanya ng kaibigan niya, nababaliw ka na ba? Julie, ayaw mo sa kanya. Akala ng mga kaibigan, na dahil lang sa itlog kaya siya nahihiya. Hindi tunay na pagkagusto, nang insulto pa nga siya sa mga genes ng pamilya ni Julie na may kapansanan. Gusto sanang tumutol ni Bryce, pero napalitan na lang ng pagsang-ayon. Pagkatapos ng klase, unang beses na hindi siya umuwi kasama ang mga kaibigan, dahil natuklasan niya, na ayaw niyang marinig ang mga chismis tungkol kay Julie. Nang mga sandaling iyon, nagtanto niya, na hindi pala niya ayaw si Julie, at nagustuhan pa nga niya ito. Pero hindi niya alam, ang pag-uusap niya at ng kaibigan niya sa library, ay narinig na pala ni Julie na nasa likod ng mga bookshelf. Ang pagwawalang bahala ni Bryce, ay nagpatibay kay Julie, na hindi na niya gusto si Bryce. Siguro ang paglaki ay may kasamang sakit ng pagkadismaya, pero dahil na rin sa sakit na ito, kaya natutunan ni Julie ang pagbabago mula sa bulag na pagkahumaling, hanggang sa malinaw na pag-unawa. Dumating din agad ang araw ng hapunan. Si Bryce ay nag-ayos ng 3 oras. Ngunit ang inabot niya ay ang pagsusungit ni Julie. Narinig ko ang usapan niyo ni Gary sa library. Nagmadaling magpaliwanag si Bryce. Alam niyang mali ang sinabi ng kaibigan niya. Hindi lang siya sumagot noon. Kaya duwag ka. Tapos noong hapunan, ang tatay ni Bryce ay palaging mayabang at mapanuya. Sinasadya niyang banggitin ang may kapansanan na tiyuhin ni Julie, at ang tatay ni Julie ay kalmado lang na sumagot. Pero ang buong atmosfera ay naging tensyonado, hanggang sa dumating ang mga kuya ni Julie. Nang banggitin nila ang mga paborito nilang musika, biglang tumigil ang panunukso ng ama ni Bryce. Dahil noong kabataan niya, siya ay isang mahuhusay na manunugtog ng saksofon. Ngunit dahil sa iba't ibang dahilan ay tinalikuran niya ang kanyang pangarap sa musika. Habang mas nagiging masigla ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga pangarap, lalo namang tumatahimik ang ama ni Bryce. Nang mga sandaling iyon, parang nakita ni Bryce ang kahinaan ng kanyang ama. Ngunit si Julie, na mas mapagmasid, ay tila nakikita ang kanyang pagkukunwari. Ang pagkabulok na nakatago sa ilalim ng ibabaw. Bigla, nawala ang sama ng loob ni Julie. Hindi na siya nasasaktan sa mga sinasabi nila. At hindi na niya kinausap si Bryce. Hanggang sa matapos ang hapunan, siya ay nakita niya si Bryce. Ngunit humingi lamang siya ng tawad sa mga sinabi niya kanina. Kalmado siya. Kalmado sa punto na kaharap si Bryce. Wala na siyang anumang pag-alinlangan. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi bulag na pagsamba, kundi ang pagtanggap sa katotohanan ng isang tao. Pinili ko pa ring rumespeto. Pero kakaalis lang ng pamilya ni Julie, ang tatay ni Bryce, ay nagmumura na naman. Kinukutya ang pamilya ni Julie. Sinaktan pa nga niya ang ate ko na nagtanggol sa kanila. Ano ba talaga ang gusto mo? Umalis ka na. Huwag kang magsasalita sa akin ng ganyan. At ang pangyayaring ito, ay nasaksihan ni Bryce. Paulit-ulit niyang inalala ang panunuya ng kanyang ama, at ang kanyang pag-ugali sa hapagkainan. Marahil ang pagiging mahigpit ng kanyang ama, ay pagtatago lamang sa kanyang kahinaan. O marahil hindi naman talaga siya dapat mabuhay sa ilalim ng anino ng iba, magkaibigan man, o ama. Ngayong gabi, nagkaroon si Bryce ng sarili niyang pag-isip. Di nagtagal, nagkaroon ng taunang charity lunch auction ang paaralan, kung saan ang mga babae ang mag-i-auction sa mga lunch basket na inihanda ng mga lalaki, para magkaroon ng pagkakataong makisalo sa pananghalian sa taong napili nila. Wala naman siyang gaanong interes kay Bryce noon. Pero nang marinig niyang sasali rin si Julie sa bidding, naghanda pa rin si Bryce ng isang basket ng tanghalian. Sa entablado, inaasahan niyang si Julie ang makakakuha sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na si Julie pala ang kumuha sa isa pang pangit na bata. Nang mga sandaling iyon, parang bumagsak sa impyerno ang puso ni Bryce. Kahit nakaharap niya, ang pinakamagandang babae sa buong eskwelahan, ang mga mata niya, ay laging nakasunod kay Julie na nasa di kalayuan. Habang pinagmamasdan niya itong masayang nakikipag-usap sa iba, hindi na napigilan ni Bryce ang pagtibok ng kanyang puso. Diretso siyang lumapit. Hinila niya si Julie pataas. Anong ginagawa mo, Bryce? Anong gagawin mo? Bryce, tigilan mo na. Gusto kitang halikan. Kahit na ang araw na ito, ay matagal nang inaasam ni Julie, pero hindi ngayon. Balak niya sanang sabihin kay Julie ang kanyang nararamdaman, ngunit biglang sumunod ang kaibigan niya, at sinaway siya dahil iniwan niya ang news ng paaralan, para habulin ang isang kakaiba. Manahimik ka. Kung ganyan ka pa rin, maghihiwalay na tayo ng landas. Sige, wala akong pakialam, wala akong pakialam. Ito ang unang pagkakataon na inayos ni Bryce si Julie, ngunit siya noon, ay hindi pa rin nakakaunawa, sa tunay na pag-ibig, na dapat ay nakabatay sa paggalang sa isa't isa, hindi sa basta pag-udyok lamang. Si Julie, na nakaramdam ng pang-insulto at kahihiyan, ay nagpa siyang huwag nang pansinin si Bryce. Pero si Cobres ay nagsimulang dalasan ang pagdalaw sa kanya. Gusto niyang humingi ng tawad.
Ngunit tinataboy siya ni Julie. Paulit-ulit siyang tumatawag sa telepono. Hindi ito pinapansin ni Julie. Ganun na nga, pagkatapos ng ilang araw na pagpupumilit, sa wakas ay tumahimik na ang mundo. Ngunit akala ni Julie na sumuko na siya. Bigla na lang may narinig siyang paghuhukay sa bakuran. Hindi niya inaasahan na si Bryce ay huhukay pala sa kanyang maayos na damuhan. Nang mga sandaling iyon, naiinis na si Julie. Gusto niyang pigilan ito, pero nang makita niya si Bryce, isinaksak niya ang isang maliit na punla sa hukay. Ngunit pagmasdan mong mabuti, ito pala ay isang punla ng punong nara. Nang mga sandaling iyon, ang dating tahimik niyang puso ay muling naantig ni Bryce. Kaya't lumabas siya ng pinto at lumapit kay Bryce. Nakatitig siya kay Bryce sa mga matang kumikinang na parang bituin. Parang muli na namang naalala ni Julie ang kanilang unang pagkikita. Tinignan niya ako gamit ang mga matang iyon. Ang mga matang iyon na muling kumikinang. Alam ko, kay Bryce pa rin ang aking unang halik. Naalala ko ang unang pagkikita namin ni Julie. Paano naman kaya gustong layasan ni Julie? Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya sa kanya. Ang kabuuan ay higit pa sa kabuuan ng mga bahagi na ningning. At ang ningning na iyon ay hindi lamang nagmumula sa kanyang mga asul na mata, kundi higit pa sa kabutihang gumising sa kanyang kaluluwa, at sa kanyang tapang na magbago para sa pag-ibig. Para kay Julie, ang pag-ibig na ito ay alkimya ng paglaki. Napaangat niya ang kanyang pag-unawa sa gitna ng kanyang pagdurusa. Samantalang para kay Bryce, ang pag-ibig na ito ay higit na parang salamin ng kaluluwa. Ipinakita nito ang kanyang pagkamahiyain, ang kanyang mga pagkiling at ang kanyang pagsunod sa agos. At higit pa rito, natutuhan niyang harapin ang kanyang mga pagkakamali, at ang tapang na magbago para sa pag-ibig. Marahil ang pagtibok ng puso ay nagsimula sa unang pagkikita. Ngunit ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay ang paghahanap niyo sa isa't isa ng mas magandang bersyon ng inyong sarili.